Manang, 1,000 po ang binigay ko sa inyo pero bakit 300 lang po ang isinukli nyo sa akin? Halagang 200 lamang naman po ang binili kong isda. Anong 1,000 ka dyan? Hoy babae, 500 lang ang inabot mo sa akin, kaya tama lang ang binigay ko. Hindi ako maaaring magkamali, Manang. 1,000 talaga ang pera ko. Ibigay nyo na lang ang kulang para makaalis na ako. Wala akong ibibigay sa'yo. Umalis ka na kung ayaw mo ipabarangay pa kita. Buisit naman loloko to. Ang daya mo, Manang. Hindi kayo yayaman sa panloloko nyo. Sige, sa inyo na yung pera ko, pero kakarmahin kayo. Tinaasan lamang ng kilay ni Rose ang babaeng customer niya at pag-alis nito sa kanyang tindahan, sa kanya muling tiningnan ang perang binayad nito sa kanya. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo, ngunit intensyon niya talagang manloko. Matagal na siyang tindera ng isda sa palengke at ang kanyang pandaraya sa mga mamimili ay kanya na talagang gawain noon pa man. Pagkatapos naman ito magtinda, nagpasya na itong umuwi. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang bahay, nabangga ito ng isang batang madungis at binulyawan niya ito. Ano ba yan? Buisit na bata ito. Nakakadiri. Naku, pasensya ka na. Hindi naman sinasadya ng apo ko na mabangga ka. Bakit kasi pagala-gala kayo sa labas? Naamoy tuloy ng ibang taong mabaho niyong amoy. Ang isdang tinitinda mo kapag nasira, mabaho rin naman, di ba? Kaya bakit ka nagre-reklamo sa amoy namin? Abat piloso po ka, matanda ka ha. Umalis nga kay sa harapan ko, mga pulubi! Tinignan na lamang ng masama ni Lola Marta si Rose at hindi na lamang ito binigyang pansin. Pangangalakal kasi ang hanap buhay ng maglola, kaya naman pagala-gala lang ang mga ito. Maagang namatay ang mga magulang ng kanyang apo at siya na lamang ang nag-aalaga rito. Lola, kanina pa po tayo naglalakad. Nagugutom na ako. Apo, konting tiis na lang at makakapagbenta na rin tayo ng mga kalakal natin. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas bibili ako ng paborito mong isda. Talaga po, Lola? Gusto ko na po ulit matikman yung paborito kong ulam. Oo, Apo. Kaya tulungan mo na ako na itulak itong kariton natin. Hirap man ang buhay nila Lola Marta, masaya pa rin itong namumuhay. Dahil kontento na sila na makakain ng 3 beses sa isang araw. Nang gabing yun, sinikap nila ng kanyang apo na makakuha ng maraming kalakal sa daan. Pinalad naman sila na kumita ng malaki at makakabili na rin sila sa wakas ng isda. Kinabukasan, nagtungo sila sa palengke at naghanap ng murang bilihin. Sa kanilang paghahagilap, napunta sila sa tindahan ni Rose. Bibili ba kayo, maglola? Kanina pa kayo nasa harapan ng tindahan ko eh. Lola, huwag na po tayo bumili ng isda sa masungit na babaeng yan. Pero Apo, siya lang ang may murang isdang itinitinda rito eh. Hoy, huwag kayo magbulungan dyan ha. Kung hindi kayo bibili ng paninda ko, umalis na kayo. Sandali, bibili naman kami. Pwede bang mamili? Saka kalahating kilo lang sana. Diyos ko, kalahating kilo lang palang bibilin. Sige, pumili na kayo. Yan lang kasi ang nakayanan namin eh. O siya, ito na isda nyo. Pakilagay na lang dito ang bayad ha. Nakakainis, kailangan ko pang linisan ang pera ninyo. Padabog na inabot ni Rose kay Lola Marta ang nakasupot na isda. Nandidiri kasi siya sa mga ito. Nagawa pa nga niyang palitan ng bilasa mga napili ng matanda. Gumawa ito ng paraan para hindi siya mapansin. Samantala, ang maglola naman ay masayang umuwi sa kanilang bahay. Niluto agad ang paborito nilang ulam. Subalit na amoy nilang hindi kaaya-ayang amoy. Bakit po parang may mabaho, Lola? Wala yun. Mukhang nakulob lang sa supot itong isda. May konting amoy pero sa tingin ko pwede pa naman ito. Lola, matagal pa po ba yan? Nagugutom na talaga ako eh. Malapit na ito, Junjun. Maghanda ka na ng plato natin. Sana araw-araw may masarap tayong pagkain sa mesa. Huwag kang mag-alala, maaga lagi kitang gigisingin para sa ganoon makarami tayo ng ibebenta.
O siya, tara na at kumain na. Masayang pinagsaluhan ng dalawa ang kanilang pagkain sa mesa. Kahit na may nalalasahan silang hindi kaaya-aya sa isda na kanilang binili, ipinagsawalang bahala na lamang nila ito. Sa labis na pagkagutom ng apo ng matanda, mas marami itong nakain kaysa sa kanya. Subalit pagkatapos ng kanilang pananghalian, nakaramdam ng matinding pananakit sa tiyan si Junjun. Namilipit ito sa sakit, kaya naman dinala na ito sa ospital ni Lola Marta kasama ang nagmalasakit nilang kapitbahay. Sinabi ng doktor na maaaring na food poison ang bata dahil may nakain ito na hindi dapat. Nang mga oras na yon, mabagal ang proseso ng panggagamot dito. Kaya naman binawian ito ng buhay. Junjun, apo ko! Bakit mo ako iniwan? Ikaw na nga lang ang kasama ko sa buhay. Kinuha ka pa sa akin. Lola Marta, matanong ko lang, ano po ba ang huling kinain ni Junjun? Yung sirang isda na binili namin kay Rose ang huling nakain ni Junjun. Ang babaeng yun ang pumatay sa apo ko. Mandaraya talaga ang babaeng yun. Umanda siya sa akin. Hindi ako makakapayag na hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng apo ko. Ilang araw lang ang nakalipas mula nang mailibing si Junjun. Nagpasya na si Lola Marta na puntahan si Rose sa palengke. Ipagbibigay alam niya na ang sirang isda na tinitinda ng mandarayang tindera ang direktang ikinamatay ng kanyang apo. Bakit ang sama niyo makatingin sa akin? Bibili ba kayo o hindi? Ikaw ang pumatay sa apo ko. Ano bang sinasabi ng matandang to? Hoy Lola, nababaliw na ho ba kayo? Dahil sa sirang isda na ibinebenta mo, namatay ang apo ko. Mandaraya ka! Anong sirang isda ang sinasabi nyo? Lahat ng tinitinda ko rito sariwa. Isang malaking kasinungalingan. Umamig ka na. Pinaghirapan namin ang apo ko ang perang binili namin sa paninda mo. Tapos bibigyan mo kami ng hindi na pwedeng makain. Umalis ka na sa tindahan ko ha. Buwisit na matanda to. Sisiraan pa ako sa mga tao. Mandaraya ka! Pinagbabato ni Lola Marta si Rose ng mga paninda nitong isda. Kaya naman sa galit ng tindera, itinulak siya at bumagsak sa lupa. Dahil sa kaguluhan na yon, dinakipang matanda ng mga tauhan ng barangay. Bakit po ba kayo nagwawala sa tindahan ni Rose? Ano po ba ang problema, la? Sirang isda ang ibinigay niya sa amin ng apo ko na naging sanhi ng pagkamatay nito. Ano ba yan, Lola? Ang tanda nyo na sinungaling pa rin kayo. Kung ang isdang tinitinda ko talagang dahilan ng pagkamatay ng apo nyo, bakit buhay pa kayo? Imposibleng hindi rin kayo kumain. Dahil kaunti lang ang nakain ko noon, kaya hindi ako naapektuhan. Hindi ako makakapayag na wala akong makukuhang hustisya sa pagkamatay ng apo ko. Magbabayad ka! May pera ka ba para kasuhan ako? Yung isasampa mo sa akin, ibili mo na lang na makakain mo. O baka namang ginagawa mo lang ito para pagkaperahan ako. Alam ko na mga ganyang gawain eh. Sa ibang paraang kita gagantihan. Tandaan mo ito. Umalis na lamang si Lola Marta sa barangay dahil wala namang naniniwala sa paratang niya sa tindera. Malungkot itong umuwi at umiiyak na lamang. Habang nagmumukmuk siya, naisipan itong kunin ang kanyang mga gamit para sa kulam. Matagal nang may karunungan ng matanda sa pagbibigay ng sumpa sa iba. Kaya naman naisip niya na ito ang gagamitin niya para makaganti kay Rose. Sagad ang galit nito sa nanloko sa kanila ng kanyang apo. Kaya naman muli itong nagtungo sa palengke. Kayo na naman? Hindi niyo ba ako talaga titigilan? Hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakikitang naghihirap ka. Humanda ka sa aking mandaraya ka! Muling inatake ni Lola Marta si Rose at sa pagkakataong yon,
Hinatak niya ang buhok nito at tiniyak niya na may makukuha siyang mga hibla rito. Desidido na ang matanda na gawa ng masama ang tindera. Kinasusuklaman niya talaga ang manlolokong ito. Naging matagumpay naman ang plano niya. Kaya naman maaari na nitong umpisahan ang pangkukulam dito. Matapos ang kanilang pag-aaway ng araw na yon, hindi na ito bumalik pa sa palengke. Hindi ka na yata binalikan ng matanda rito. Ang busit na matandang yun ang dahilan kung bakit sumakit ng ilang araw ang ulo ko. Tigilan mo na kasi ang panloloko mo. Hoy Berna, wala akong ginagawang pandaraya, no? Hindi ako nanloloko kaya itigil mo yung bibig mo. Giit pa ni Rose at hindi talaga nito inaamin ang kanyang panloloko sa kapwa. Pinagpatuloy din ito ang pandaraya sa mga mamimili. Nagbebenta ito ng mga bilasang isda at gumagamit ng timbangan na hindi wasto. Hindi rin ito nagsusukli ng tama at ginagawang sinungaling ang mga bumibili sa kanya. Hanggang isang araw, may isang aling nagbalik sa kanya ng paninda niya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo nilalagdagan ng timbang itong binili ko. Kulang ng 1 kilo ang binigay mo. Wala sa tama ang ginagawa mo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, nasa wasto ang timbangan ko. Baka naman binawasan mo na yan kaya bumaba ang bigat. Malilintikan ka talaga sa akin, mandaraya ka, kapag hindi mo yan dinagdagan. Nanakot ka pa talaga? Kung ibato ko kaya sa itong timbangan ko. Inangat ni Rose ang kanyang timbangan para gamiting panakot sa nagrereklamo niyang customer. Subalit ilang sandali pa, nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang tiyan. Mababa ka sa mukha nito ang sakit na nararamdaman. Napansin naman agad dito ng katabi niyang tindera na si Berna. Inalok siya nito ng tulong at hinatid na sa kanyang bahay. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit pinagpapawisan ka ng malamig? Sobrang sakit ng tiyan ko. Ikuha mo nga muna ako ng maligamgam na tubig na iinumin ko. Totoo ba na balitaan ko na nagbebenta ka raw ng mga bilasang isda? Saan mo naman yan narinig? Huwag ka nga magpapaniwala sa mga chismis na yan. Ikuha mo na nga ako ng maligamgam. Hindi alam ng pamilya ni Rose ang kanyang maling ginagawa dahil alam niyang ikahihiya siya nito. Ang simpleng pananakit ng kanyang tiyan ay tumindi at nagkaroon siya ng iba pang karamdaman. Hindi na naging maayos ang pagtulog nito. Nagigising na kasi siya sa kalagitnaan ng gabi. Bakit may mga kaliskis ako? Anong nangyayari sa akin? Bakit ka sumisigaw? May nangyari ba? Marco, tignan mo, may kaliskis sa mga kamay ko. Ha? Saan? Wala naman ako nakikita eh. Nananaginip ka lang, Rose. Alauna pa lang ng madaling araw oh. Matulog ka na lang ulit. Nagdideliryo na rin si Rose at ito ang naging dahilan kung bakit siya nagiging balisa. Isang araw, sinubukan nilang magpatingin sa doktor. Ngunit sinabi nito na maaaring dala lamang ito ng matinding pagod niya. Pagka-uwi naman nila galing sa ospital, muntik pa nilang masagasaan si Lola Marta na may dalang kariton. Nakasakay kasi sila sa sasakyan na ginagamit sa kanilang negosyo. Ikaw na namang matanda ka? Nung una siniraan mo ang paninda ko para makakuha ka sa akin ng pera. Ngayon naman magpapasagasa ka? Mukhang desperada na talaga kayong makakain ah. Huwag mong iparatang sa akin ang pagiging manloloko mo. Mahirap lang ako pero hindi ko kayang kumain ng galing sa pandaraya. Ako ba ang pinaparinggan mong matanda ka? Sumusobra ka na talaga. Papatulan na kita. Rose, hayaan mo na yang si Lola. Sumakay ka na at kailangan mo pa makapagpahinga. Inangat ni Rose ang kanyang kamay para sana saktan si Lola Marta. Subalit tumingin ito ng masama sa kanya. Dahilan para makaramdam siya ng takot dito. Nagmadali na lamang ito makasakay sa kanilang sasakyan at ilang sandali pa ay nakaramdam siya ng panghihina. Nang makauwi naman sila, humiga agad ang mandarayang tindera sa kanyang kama. Wala itong kamalay-malay na kinukulam na pala siya ng matanda. Masaya ito na pinapahirapan siya. Ilang araw na rin siyang hindi nakakapagtinda at labis na itong nangihinayang sa kikitain niya. Kaya naman kahit may karamdaman ito,
Pinilit nitong bumangon at nagtungo sa palengke para makabawi sa mga nagastos nila. Balita ko may sakit ka. Okay ka na ba ngayon? Malaki na ang nagagastos namin, kaya kailangan ko nang bumalik sa pagtitinda. Sa bagay, sayang naman ang kikitain mo. Sa pag-uusap ni Rose at Berna, napadaan sa kanilang tindahan si Lola Marta at agad itong tinaasan ang kilay ng mandarayang tindera. Kumukulo kasi talaga ang dugo niya sa matanda, kaya naman naiinis siya sa tuwing makikita ito. Pwede ba pakibilisan yung paglalakad? Sumasakit ang ilong ko sa amoy nyo. Mabaho man ang amoy ko. Kumikita naman ako sa paraang marangal. Hindi tulad ng iba dyan. Kailangan pang mandaya. Umalis na kay sa harapan ko ha, at baka masamain pa kay sa akin. Pumapatol pa naman ako sa matanda. Maghihirap ka. Tandaan mo yan. Yun na lamang ang huling nasabi ni Lola Marta kay Rose at nagpa siya na itong umalis. Samantala, ang pandaraya ng tindera ay nagpatuloy pa rin. Sa gitna naman ng pagtitinda nito, may mga bulong-bulong na pumapasok sa kanyang pandinig na tanging siya lang ang nakakarinig. Tinignan niya ang mga tao na nasa paligid niya. Inakala niya na pinagtatawanan siya ng mga ito. At dahil doon, bigla na lamang itong sumigaw at nagalit. Mga hayop kayo! Bakit niyo ako pinagtatawanan? Hindi ako mandaraya kaya tumigil kayo! Rose, ano nangyayari sa'yo? Hindi ka naman namin pinagtatawanan ah. Ayos ka lang ba? Bakit nakatingin silang lahat sa akin? Ay ano, tinatawanan nila ako, Berna! Alam mo, mas mainam na umuwi ka na muna. Halika, tihatid na kita sa inyo. Ang pagkakaroon ng halusinasyon ni Rose ay isa sa mga nagpapahirap sa kanyang kondisyon. Hindi na kasi ito nakakatulog pa ng tama. Madalas itong guluhin ng mga nakakatakot na panaginip. Sa tuwing gigising naman siya, nagkakaroon siya ng marka na tila kagat ng isang nilalang na hindi maipaliwanag. Nag-alala na rin ang kanyang asawa sa mga nangyayari sa kanya. Sa kabila naman ng kanyang dinadalang karamdaman, nananatili pa rin ang kagaspangan ng ugali nito. Habang nagpapaaraw siya sa labas ng kanilang bahay, nakita niya na kinakalkal ni Lola Marta ang basura ng kanyang kapitbahay. Hoy, matandang hukluban! Tigilan mo nga yung pagkalkal ng basura. Nakakadiri ang amoy nito. Nagpaalam naman ako sa may-ari ng basurang ito ah. Kung nababahuan ka, pumasok ka na lang sa loob ng bahay mo. Busit ka talagang matanda ka. Sinasagad mo talaga ang galit ko. Ang pagiging masama ng ugali mo at ang pandaraya mo sa kapwa ang siyang ikamamatay mo. Ganon ha? Humanda ka sa akin ngayon. Binato ni Rose si Lola Marta ng upuan na kanyang ginagamit. Natamaan niya ito sa ulo at dumugo. Sa pangyayaring yon, nakialam na ang nagmamalasakit na kapitbahay. Hindi nito nagustuhan ang ginawang pananakot ng mandarayang tindera sa basurerang matanda. Sumusobra ka na talaga, Rose. Hindi tama na sakta mo si Lola Marta. Nararapat lang yan sa kanya. Hindi kasi nananahimik ang bibig niya. Dahil sa pandaraya mo sa pagtitinda ng isda, may buhay na nawala. Hindi mo masisisi ang matanda kung bakit siya nagagalit sa'yo. Masama rin ang tabas ng dila mo ha. Baka gusto niyong kasuhan ko kayo. Darating din ang araw na magsisisi ka. Panonoorin kita kung paano ka maghihirap. Tumingin ng masama si Lola Marta sa tindera at kasabay noon ang pagkulog ng kalangitan. Nakaramdam ng matinding takot si Rose, kaya agad itong pumasok sa kanilang bahay. Ang pangyayaring yun ang mas nagbigay ng malalim na pagkasuklam ng matanda sa kanya. Gabi-gabi nang tinutusok nito ang manyikang nag-uugnay sa kanyang buhay. Hanggang isang gabi, nakaramdam siya na parang may kung anong tumutusok sa kanyang katawan. Aray ko, bakit ganito? Parang tinutusok ang mga palad ko. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Bakit hindi masuri ng mga doktor ang karamdaman mo? Kung magpatingin na kaya tayo sa albularyo. Marco, hindi naman totoo ang mga yan. Magpapagod lang tayo at sayang lang ang pera sa kanila. Susubukan lang naman natin eh. Ay, bahala ka. Hindi tumigil ang asawa ni Rose sa pagkumbinsi nito sa kanya.
hanggang sa makapagpasya siya na subukan na magpakonsulta sa ibang manggagamot. Nagtungo sila sa isang albularyo na nasa Karatig barangay lamang. May isang matandang nagkulam sa'yo. Malalim ang pinaguhugutan ng galit nito. Kinulam ako? Sinong hibang nagagawa nito sa akin? May nakaalitan ka ba na isang matanda? Si Lola Marta lang naman na may galit sa akin eh. Sinisisi niya sa akin ang pagkamatay ng apo niya. Lola Marta? Napaisip ng malalim ang albularyo at naalala nito ang kanyang kapatid na isang mangkukulam. Matagal niya nang hindi nakikita si Lola Marta dahil pinili nito na magpakalayo kasama ang apo. Hindi na nagsayang ng oras ang manggagamot at pinuntahan ang nasabing matanda na may gawa ng sumpa kay Rose. Lola Marta, may naghahanap po sa inyo. Sino naman? Kumusta ka na, ate? Hindi ko alam na nasa kabilang barangay ka lang pala. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwala si Lola Marta na muli silang magkikita ng kanyang nakababatang kapatid. Masaya naman siya sa kanilang pagtatagpo. Ngunit nakiusap ito sa kanya na itigil na ang kanyang pananakit sa kapwa. Subalit walang balak ang matanda na ihinto ang kanyang pangungulam sa mandarayang tindera. Namatayan ka na ng anak noon dahil sa pangungulam mo. Bakit hindi ka pa rin tumitigil? Dahil gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng apo ko. Pahihirapan ko ang babaeng yon hanggang sa mawalan na siya ng paningin at nang sa ganon, hindi na siya makapandaya pa. Pero mali ang ginagawa mo, Ate Marta. Kung kokontrahin mo lang ang ginagawa ko, umalis ka na. Walang nagawa ang albularyong kapatid ni Lola Marta. Kaya naman umalis na lamang ito sa kanyang bahay. Samantala, ang galit naman ni Rose dito ay naging kalabisan na rin. Isa lang ang naiisip nito na makakagawa sa kanya ng sumpa. Kaya pagsapit ng gabi, inutusan nito ang kanyang asawa na sirain ang kariton na ginagamit sa pangangalakal ng matanda. Hindi yata tama ang gagawin natin, Rose. Kawawa naman yung matanda. Kinulam na nga niya ako eh. Naaawa ka pa rin sa kanya? Sisirain mo ba yung kariton niya o palalayasin kita sa bahay? Ito na nga, gagawin ko na. Anong ginagawa niyo sa kariton ko? Pasigaw na tanong ni Lola Marta nang makita na sinisira na ng asawa ni Rose ang kanyang kariton. Sinubukan niya pa itong pigilan, subalit tinulak siya ng mandarayang tindera. Walang nagawa ang matanda sa pang-aalipusta sa kanya ng mga ito. Akala niyo ba hindi ko alam na kayo ang nagkulam sa akin? Nahihibang ka na nga, babae ka. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinungaling kang matanda ka? Ikaw talaga ang dahilan kung bakit namatay ang apo mo. Kung hindi ba naman kayo tanga-tanga, alam nyo nang ang sira, kinain nyo pa rin. Kung hindi ka sana nagbebenta ng sirang isda, hindi sana mamamatay ang apo ko. Napakawalang iya mo! Rose, tara na at pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito. Nagmadaling umalis ang mag-asawa at naiwang humahagulgol na lang si Lola Marta. Tanging ang kariton na lamang nito ang katulong niya sa hanap buhay. Subalit nasira pa ito. Kaya naman nanuot na sa buto ang galit niya. Nagtungo siya sa kanyang altar at kinuha ang manikang nag-uugnay sa buhay ng mayabang na tindera. Pinagtutusok niya mga mata nito at ilang sandali pa'y nakaramdam naman si Rose ng pananakit sa kanyang mga mata. Marco, arito, ang sakit na mata ko! Parang tinutusok! Kasi naman ikaw eh, bakit mo pa pinatulan ang matandang yun? Eh kung humingi ka na lang kaya ng tawad sa kanya. Eh kung batukan kaya kita dyan, bakit ako hihingi ng tawad sa hukluban na yun? Wala akong ginawang kasalanan sa kanya. Aray ko, ang sakit talaga ng mga mata ko! Ang pananakit ng mga mata ni Rose ay nagpatuloy ng ilang araw. Kaya naman muli silang naghanap ng ibang manggagamot. Sa paghahagilap nila, bigo silang makatagpo ng albularyong makakapag-alis ng sumpa sa kanya. Ang karamdaman niya ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap.
Kaya naman naglakas loob na ang asawa nito na lumapit kay Lola Marta upang humingi ng tawad. Bakit ka na pa rito? Hindi pa ba kayo tapos sa pang-aalipusta sa akin? Lola Marta, ang totoo niyan, narito po ako para humingi ng tawad sa nagawa namin mag-asawa sa inyo. Nakikiusap po ako. Patawarin niyo na si Rose. Ikaw lang ang maipagsisisi. Pero ang asawa mo, nakatayo pa rin ang sungay. Umalis ka na! Pasigaw na sabi ni Lola Marta, at dahil sa takot ng asawa ng mandarayang tindera, ay kumaripas ito ng takbo palayo. Nang malaman naman ni Rose ang ginawang paghingi ng tawad ng kanyang kapareha ay nagalit ito at gusto niya na itong palayasin. Ngunit tinutulan ito ng kanilang anak. Ang tanga mo talaga! Bakit ka hihingi ng tawad sa buwisit na matandang yon? Wala tayong ginawang masama sa kanya. Lumalala lang ang kondisyon ko dahil sa iyo. Alam mo ba, buti pa, lumayas ka na lang. Hindi po ba kayo titigil sa pag-aaway? Naririnig na tayo ng mga kapitbahay natin, oh. Hindi man lang ba kayo nahihiya sa kanila? Saka ma, hindi nyo naman kailangan palayasin si Papa. Naawa lang naman siya sa kondisyon nyo eh, kaya nagawa niya yun. Kung hindi sana kayo naging mandaraya, hindi nyo yan sasapitin. Hindi nakapagsalita si Rose sa sinabi ng kanyang anak. Dahil doon niya napagtanto ang kanyang maling nagawa. Nag-iisip ito ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Unti-unti nang nawala ang lahat sa kanila. Naibenta na kasi nila ang kanilang sasakyan na ginagamit nila sa negosyo. Labis na nalugmok ang kanilang pamumuhay dahil sa kanyang karamdaman na kailangan nilang pagkagastusan. Isang araw, nagtungo ito sa kanyang tindahan sa palengke para makausap ang taong bibili ng kanyang pwesto. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Rose? Sayang naman ang pwesto mo rito sa palengke. Kinakapos na kasi kami ngayon, Berna. Naubos na rin ang ipo namin sa pagpapagamot sa sakit ko. Totoo ba mga usap-usapan? Talaga bang kinulam ka ni Lola Marta? Hindi ko alam sa matandang yon. Hindi ko na alam ang gagawin. Napabuntong hininga na lamang si Rose ng sandaling yon. Pagkatapos ngang maibenta ang pwesto niya sa palengke, nagpasya rin ito agad na umuwi. Habang tinatahak nilang mag-asawa ang kanilang tahanan, nakita nila si Lola Marta na inaayos ang nasirang kariton nito. Tumingin ito ng masama sa kanila, kaya mabilis na umiwas ng tingin ang mandarayang tindera. Kulang pa ang nararanasan mo ngayon. Mas maghihirap ka pa sa karamdaman mo. Ano po bang gusto nyo? Hindi pa ba sapat na nakikita nyo kung nahihirapan? Walang kapatawaran ang ginawa mo sa amin ng apo ko. Sinayang mo ang buhay niya. Marami pa sanang pangarap ang batang yon. Ngunit dahil sa panloloko mo, tinapos mo ang lahat. Bumuho sa mga luha ni Lola Marta dahil sa matinding sakit na nararamdaman ito. Hindi naman nagawang humingi ni Rose ng tawad dito dahil napapangunahan siya ng kanyang takot. Ang kanyang karamdaman naman ay mas tumindi pa. Nakakaranas siya ng panlalabo ng paningin na lalong nagpapahirap naman sa kanya. Bakit kasi hindi ka nalang humingi ng tawad sa matanda? Walang-wala na tayo ngayon, Rose. Hindi ko na kinakaya ang mga gastusin dito. Paano ko hihingi ng tawad sa matandang yon? Kinasusuklaman niya ang buong pagkatao ko. Mukhang hindi niya rin tatanggapin ang pagpapakumbaba ko. Eh bakit hindi mo kasi subukan muna? Sasamahan kita na humingi ng tawad sa kanya. Tumigil ka na nga. Bahala na kung mamatay ako sa karamdaman kong ito. Makasarili ka kasi. Hindi mo naiisip ang mga anak natin. Napapagod na ako sa pag-aalaga sa'yo. Kapag hindi mo nilunok yung pride mo, magkanya-kanya na lang tayo. Sige, iwan mo na ako. Palamunin lang naman kita ng ilang taon. Ang pagsasama nilang mag-asawa ay nagkaroon na ng matinding hidwaan. Hanggang isang araw, gumising na lang si Rose na wala na si Marco. Tuluyan na siyang iniwan ng kanyang asawa.
Labis na napanghinaan na ng loob ang mandarayang tindera dahil wala nang nagtitiis sa nakakasukanyang pag-uugali. Nagpatuloy ang gamutan nito sa kanyang karamdaman, kaya naman mas kinakailangan niya ng malaking pera. Nagawa na rin itong ibenta ang kanilang bakuran. Pansamantala rin na tumigil sa pag-aaral ang kanyang panganay na anak para makatulong sa mga gastusin nila. Sa matinding pagbagsak ng kanilang pamumuhay, naisipan na nitong humingi ng tawad kay Lola Marta. Umalis ka sa pamamahay ko! Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawa, Lola Marta. Inaamin ko na po ang aking kasalanan. Walang-wala na po kami ngayon. Iniwan na rin ako ng asawa ko. Nakikiusap ako. Alisin niyo na ang sumpa sa akin. Huli na para patawarin ka. Wala akong kinalaman sa sumpa na sinasabi mo. Hindi pa ba sapat ang paghihirap ko? Gusto niyo rin po ba na bawian ako ng buhay? Hindi ba kayo naaawa sa mga anak ko? Paano na lang sila kapag nawala ako? Bakit? Naawa ka ba sa apo ko? Inisip mo ba mga pangarap niya? Walang salitang makakaalis ng sakit na nararamdaman ko. Hindi makatarungan ang ginawa mo sa amin. Umalis ka na! Humihingi na ako ng tawad, ganyan pa kayo. Saan ba dapat ako lulugar? Nakakapikong ka ng matanda ka. Dahil sa ginawa mo na wala rin ang lahat sa akin. Kasalanan mo kung bakit nangyari sa'yo lahat yan. Kapag hindi ka pa umalis, itatapon ko sa itong mga basurang pinulot ko. Dahil sa takot ni Rose, nagmadali itong umalis na may dalang matinding takot sa matanda. Pagbalik nito sa kanyang bahay, nakita niya na nilalabas na ng ilang mga kalalakihan ang kanilang mga gamit. Sandali! Saan niyo dadali ng mga yan? Nakailang notice na po ang bangko sa inyo. Wala kayong pagtugon. Kukunin na po namin ang mga gamit nyo. Kapag hindi pa kayo nakabayad sa mga susunod na buwan, maghanap na po kayo ng matitira nyo. Nakikiusap ako. Wag naman sa ngayon. May karamdaman pa ako na pinagkakagastusan. Magbabayad din naman ako. Pasensya no, pero sumusunod lang kami sa pinag-uutos sa amin. Wala nang nagawa pa si Rose sa pagkuha sa kanyang napundar na mga gamit. Alam din nito na mawawala na rin sa kanila ang bahay na kanyang pinaghirapan. Ang pagkalugmok niya sa buhay ay sinabayan naman ng paglala ng kanyang karamdaman. Unti-unti na siyang nawala ng paningin at inaalalayan na lamang ito ng kanyang mga anak sa paglalakad. Sa paghihirap niyang yon, hindi niya sukat akalain na babalik pa ang kanyang asawa at may dala na itong magaling na albularyo. Rose, may kasama akong albularyo na magpapagaling sa'yo. Bakit pumalik ka pang hayop ka? Kung kailan bulag na ako sa kakaumuwi rito? Patawarin mo ako. Nagpalipas lang naman ako ng sama ng loob ko. Nasaktan ako sa mga sinabi mo sa akin. Pero naghanap ako ng magaling na manggagamot para gumaling ka na. Sa nakikita ko, hindi naman ganong kalakas ang mangkukulam na may gawa nito sa'yo. Susubukan kong kontrahin ang karunungan niya. Nagkaroon ng pag-asa si Rose na mapapagaling nga siya ng dinalang albularyo ng kanyang asawa. Sinimula ng manggagamot na suriin ang kanyang karamdaman. Binigyan siya nito ng gabay na makakatulong sa kanya na malunasan ang sakit na dinaranas. Nagtagal ang proseso nito at inabot din ito ng ilang araw at linggo. Ginamitan siya ng mga halamang gamot at ng orasyon. Naging matagumpay naman ang pagsasagawa nito. Lumipas ang 1 buwan, bumalik na ang kanyang lakas at ang kanyang paningin. Marco, nakakakita na ako. Magaan na rin ang pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganon. Sana ang binigay na pangalawang buhay sa iyo ay huwag mong sayangin. Matuto kang tanggapin ang pagkakamali mo. Humingi ka ng tawad sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Alis na ako at masaya ko na natulungan kita. Sa sinabing yon ng albularyo, sumagi sa isipan ni Rose si Lola Marta. Nagmadali siyang puntahan ang bahay nito.
Gusto niya muling humingi ng tawad dito. Bukal na sa kanyang kalooban ang paghingi ng kapatawaran sa matanda. Subalit sinabi ng kapitbahay na matagal na itong wala sa tinitirhan nito. Bakit mo siya hinahanap? Aapihin mo na naman ba, matanda? Hindi sa ganon. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya. Malaki ang nagawa kong kasalanan sa kanila ng kanyang apo. Huli ka na. Umalis na si Lola Marta sa bahay niya. Di ko na rin alam kung nasan siya ngayon. Labis na nalungkot si Rose sa pag-alis ni Lola Marta. Hindi man lang siya muling nakahingi ng tawad dito. Ang karamdaman ng mandarayang tindera ang nagbigay sa kanya ng aral sa buhay. Nagpasya ito na maglingkod na lamang sa Diyos. Naging isang pastora ito sa kanilang barangay at natuto ng mamahagi ng tulong sa iba. Nabalitaan din ito sa kakilala na namayapa na ang matandang mangkukulam. Wakas!